Very darkest part ng buhay ko yan nung naghiwalay kami ng misis ko. Talagang sobrang tigas kasi ng puso ko sa kasalanan. Hindi ko namamalayan yan kasi ang tingin ko sa sarili ko dati, mataas. Talagang OG ako ng mga gang ko. Pagdating sa mga tropa ko, matigas ako na hindi ako para maghabol, mga tipong ganun. Hindi ka marunong umamin ng pagkakamali mo. Pero nung time na yan, pag tuwing umaalis ng mga kaibigan ko, may iwan ako sa bahay namin mag-isa. Siyempre, hiwalay kami. Namimiss ko yung mga anak ko, pero wala akong magawa. Nakakala ko lahat kaya kong gawin, pero yung one thing na hindi ko may balik is yung asawa ko, na iniwan ako. Hanggang sa isang araw, inamin ko sa sarili ko. Sabi ko, Lord, umiyak ako sa kwarto. Kung totoo ka, ngayon kita kailangan. At that moment, ibang nangyari sa loob ng kwarto ko. Parang may bumukas, parang may nakitang lumiwanag sa kwarto, pero parang may humubot ng sama ng loob ko lahat. Umiiyak ako pero sa tuwa. Hindi ko maintindihan. Pero hindi ko pa maintindihan kung ano nangyari Kasi parang bigla lang nawala yung galit ko sa asawa ko. Tapos parang gusto ko na humingi ng aaminin ko na ako na ang mali. So, nung time na yan, dyan ko, nung nag-encounter na, dumating na tayo sa encounter. May sinabi yung pastor namin doon, sabi niya John 8:32, sabi niya ganyan. And you shall know the truth, and the truth shall set you free. So para sa akin, tumatak sa akin yan. Kasi ang akala ko dati, free ako. Akala ko free ako Yun pala, nakakulong pala ako sa maling klase ng isip. Yes, mismo. Diyan ako nakulong. Sobrang nakulong ako dyan na ang tingin ko sa buhay is napaka-narrow, napaka-kitid na ito lang nagmamatter, yung mga barkada, mga bagay-bagay na to. Tapos hindi ko nakikita na ang buhay ko pala, nagsiserve pala ako sa darkness. Kasi bakit? Lahat ng taong lalapit sa akin, lahat ng taong malalapitan ko, nagiging disaster ang buhay. Nagiging curse. May matinong barkada, lumapit, naging barkada niya, naging sira din buhay. Tutong mag-drugs, tutong mag-ano. Hanggang sa sinabi ng pastor namin, there's only two kingdoms in this world. It's either light or darkness. Ngayon, kung hindi ka nagsaserve sa light, automatic yan, nasa dark ka. Kaya from that time, nung narinig ko yung tinig ng Diyos sa buhay ko, doon na unti-unting tinanggap ko siya sa buhay ko. At nung tinanggap ko siya, doon niya unti-unting binago. Hindi yan overnight Actually, 27 years akong nasa dark So, hirap ako. Pero hindi ko maintindihan dati nung mga time na yun na kung bakit kailangan ko gusto magbago, doon naman parang hinahatak ka lalo. Mahirap, ang hirap. So, fast forward, 2014, 2025, tingnan mo kung saan tayo dinala ni Lord.